Pamilya ng basketball player na si Rin Clark Baterbonia duda sa kanyang pagkamatay. May nakita sa kanyang katawan, pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Patuloy na naghahanap ng mga kasagutan ng pamilya ng yumaong Ateneo basketball player na si Rin Clark Baterbonia matapos ng trahedyang kumuha ng kanyang buhay sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Sa gitna ng pagdadalamhati, emosyonal na nawagan ang kanyang ina para hustisya at sa buong katotohanan. Ayon sa kanya, marami pa rin umanong mga tanong na hindi nabibigyan ng malinaw na sagot hinggil sa nangyari sa kanyang anak. Hindi rin umanong maitago ng pamilya ang kanyang pagdududa matapos mapansin ang ilang mga pasa sa katawan ni Rin na makita nila ito. Para sa kanyang ina, hindi maiwasang magtanong kung normal lamang ba ang mga ito o may iba pang nangyayari na hindi pa naipapaliwanag sa kanila. Ayon pa sa pamilya, kung naipaalam lamang umanong sa kanila ang klase ng training na pagdadaanan ng kanilang anak, hindi nila ito papayagang sumali kahit pagaano nito kagusto ang basketball. Dahil dito, may hinala rin umanong ang mga magulang na maaaring may foul play sa nangyari. Dahilan upang lalo silang manawagan para sa mas malalim na investigasyon at malinaw na paliwanag mula sa mga otoridad. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Sa gitna ng kontrobersya, naging usap-usapan din ang mga naunang pahayag ng dating manlalaro ng Ateneo Blue Eagles tungkol sa matinding training na kanilang naranasan noon sa ilalim ng programa ng kuponan. Ayon sa dating Ateneo player na si Mike Nieto, para umanong silang mga sundalo sa loob ng isang linggo dahil sa klase ng bootcamp na kanilang pinagdaanan. Kwento ni Nieto, dinadala umanong sila sa isang tagong resort kung saan sumasa-ilalim sila sa iba't ibang physical at mental training. Ikinuwento rin niya na alas 3 pa lamang na madaling araw ay pinapagawa na sila ng mga ehersisyo sa buhanginan at swimming drills sa dagat. May ilang po umanong malalaro na hindi marunong lumangoy kaya kinakailangan na pagtulungan ng buong kuponan. Parang dadalhin po kami sa isang resort na tago para po kami magiging sundalo na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin. Bigla po may alarm na 3 a.m. Tapos po maglalunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Siyempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Matatanda ang ayon sa paunang investigasyon ng Police Regional Office, si Rin Baterbonia at Divine Adeli ay tinanggay umanong ng malakas na agos habang lumalangoy sa dagat. Bagamat agad silang naisugod sa ospital, kapwa silang idireklarang dead on arrival. Sa ngayon, patuloy na hinihintay ng pamilya ni Rin ang mga sagot sa mga tanong na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanila, habang nananawagan din sila na lumabas ang buong katotohanan tungkol sa sinapit ng kanilang anak.